Hi guys, welcome to another video, and today ang topic natin is how to resist temptation, okay? So, ayun guys, from time to time pag natitingin-tingin ako sa Facebook, lagi kong nakikita yung mga trending ngayon ng mga topic sa showbiz. Paulit-ulit na lang, nakakasawa na din eh. Pero yun nga guys, siguro may message sa atin sa Lord kung anong dapat natin gawin. Hindi yun dumaan lang sa newsfeed natin just for us to makiusyoso, okay? So right now, ang topic natin is how to resist temptation. Kung titingnan natin guys, ang mga tao ngayon parang okay na lang sa kanila yung mga lustful things and they are just happy with that, 'di ba? So pero yun nga, kung nagsasadyos ka and you are willing to change your life, okay? For better. So we have to do good from time to time, and ayun, ano natin ang buhay natin sa Lord. Kung ano yung tama, doon tayo, okay? So how to resist temptation? Sabi dito ni AI sa AI overview, resisting temptation requires proactive strategies like avoiding known triggers, strengthening willpower through habits, and employing immediate tactics like distraction or the 15-minute rule when cravings hit. Okay? Key methods includes recognizing your triggers, removing yourself from tempting situations, meditating on consequences, and seeking support such as prayer. Okay, so that is the overview ni AI. 'Di ba? So, the core strategies for resisting temptation yon. I-elaborate natin. Avoiding triggers, okay? Avoid mo daw yung triggers. Proactively identify and avoid people, places, or situation that leads to temptation, okay? Okay, kung na-identify mo yung isang tao, yung isang lugar, okay, or isang sitwasyon na magte-tempt sa'yo, so you have to avoid, okay? Lumayo ka. Tama? Mali. And, sabi dito, number 2, use the 15-minute rule. Okay, 15-minute rule. Halimbawa, may mga sinasabi kasi yung ibang tao na nadidemonyo daw sila, kaya nagagawa nila yung isang bagay na masama. Okay, sabi dito, when tempted, wait 15 minutes before acting, the urge often subsides. Okay, halimbawa may kagustuhan kang bagay na gawin, like, you want to make, yung temptation din yung pagnanakaw pagkukuha ng bagay na hindi sa'yo, it's a kind of temptation also. Or doing things that is, di ba, marami ngayong mga kalaswaan, mga ganon. Bago mo gawin yun, pag-isipan mo ng ilang beses, okay? And then, the urge often subsides. Mamaya, dahan-dahan, mawawala na yung kagustuhan mo na gawin yung isang bagay na hindi maganda. Okay? So, wag mo munang gagawin. Pause ka muna, okay? Tapos, remove yourself physically. Sabi dito. Physically leave the situations immediately. Okay? If you feel like tempted, umalis ka doon sa lugar na natitempt ka. Lumayo ka sa isang tao na natitempt ka. Get away ka sa isang lugar na nakikita mo na isang tentasyon. Okay? Halimbawa, isa kang lalaki na sa tingin mo, pag ginawa mo to, magiging cheater ka sa wife mo, pumunta ka sa isang nightclub, 'di ba? Gusto mong pumunta sa isang nightclub, 'di ba? Pag pumasok ka sa isang nightclub, makakakita ka doon ng magagandang babae, 'di ba? So now, wag mo muna gawin yung first step, wag kang pumasok sa isang nightclub. Tama, mali. Kasi pag pumasok ka na sa isang nightclub, first step na yun, makakakita ka ng magagandang babae doon, makakakita ka ng mga sexy, mga daring, mga ganyan-ganyan, matitempt ka na. So, huwag kang pumasok, right? Okay, ganun din sa mga kababaihan eh. May mga kababaihan na pumapasok din sa mga club ng mga panlalaki. May mga ganun, okay? Pero ayun nga, you have to avoid, remove yourself from that situation, okay? And then accordingly dito, plan ahead. Establish rule for yourself when you're not in the state of temptation. Yes, tama. Pag wala ka pa sa state ng temptation, may rule ka na sa sarili mo, okay? Dapat nagdadasal ka. Kasi hindi naman natin alam kung kailan darating yung temptation eh. At pag nandiyan na yung temptation at ready ka, so, what can you do? 'Di ba? Alam mo na na mali yung gagawin mo. So, 'di ba? And another thing is distract yourself, sabi dito. Shift your focus to a different constructive activity to break the cycle of thought. Okay, kasi ang temptation guys is a kind of evil thing na laging nag-aano yan sa utak natin eh. Wala namang taong perpekto, 'di ba? Lahat natitempt sa different things lang, kaso different things lang. Okay? So sabi dito, shift your focus to different constructively activity to break the cycle of thought. Distract mo sarili mo. Okay? Kung halimbawa ikaw, lagi kang nanonood ng mga porn, magiging ano yan guys eh, magiging temptation yan sa buhay mo.
from time to time, para nagki-crave ka ng mga ganong bagay, tapos magiging lastful na yung buhay mo. So, stop. Tigil ka sa pagnood-nood, pagbasa-basa ng mga ganon, okay? Pagnood ng mga video ng mga kalaswaan, you have. Kasi yun yung magte-tempt sa'yo para gumawa ka pa ng another thing na, diba? And another thing is understand consequences. Reflect on long-term negative outcomes of giving in. Understand consequences, yes. Isipin mo na kapag itong bagay na to ginawa mo, ano yung magiging epekto nito. Okay, pagganahin mo yung utak mo. Okay? Itong bagay na to, pag ginawa mo to, ano yung mga consequence? Handa ka ba? Di ba? And then, another thing is seek support higher power. Ito na nga guys. Utilize prayer, meditation, and accountability partners to gain strength. Yan, nagdadasal tayo sa Lord lagi. Lord, keep me away from situation to things and people na mag-lead na sa amin sa temptation at ayokong mag-give in. Parang ganon. You have to pray. Okay? Pray from time to time. Walang ibang makakatulong is si Lord. And fortunately, ang Lord naman, di tayo papabayaan yan. Okay? And then, practice self-compassion. If you experience setbacks, continue your effort without harsh self-judgment. Okay? Lahat naman tayo, tao lang tayo, natitempt tayo. Pero nga, yun, we have to keep ourselves, di ba, na mag-give in sa mga ganon. So, ang pinaka-the best talaga dyan, guys, is yung mga na-discuss natin a while ago, di ba? Distract yourself, understand consequence, seek support higher power. It's the Lord eh. Merong mga verse sa Bible na babasahin nyo. Lahat naman, even mga faithful kay Lord na titempt eh. Tao lang tayo. At yung temptation kasi, is a kind of tool of Satan para agawin tayo sa goodness ng Panginoon, 'di ba? So, prayer